Pero isa sa mga madalas pag-usapan at minsan ay kinakatakutan pa ng ilan ay ang pagpapakapon. Oo. Ano nga ba talaga yung kahalagahan ng pagpapakapon? Kasi minsan nagiging debate yan sa social media, mga fur parents. Dapat ipakapon Tama na yan. ba yun? Hindi, gusto ko pa magkaanak Okay yung ba aso yun? ko, tsaka pusa ko. Pero tingnan natin mamaya, no? Safe ba ito? At ano-ano nga ba ang benepisyo nito para sa kalusugan ng ating mga alaga? At para sagutin ang ating mga katanungan, makakasama natin ang isang kilalang veterinaryo from Pet Partner Philippines, si Doc Gab! Sunduin mo nga Ito sa ating susunod. elevator. Good morning. Good morning, Doc. Good morning. Good morning, Doc Gab. Uy, alam niyo, meron akong, feeling ko yung mga guests natin, marami kaming connection. Last time yung chef natin si Love on Plate, dati naka-order na pala ako sa kanya. Alam niyo ba yung nagkapon sa pusa ko? Si Doc Gab. Kaila Doc Gab ako kasi alam ko po, 'di ba Doc Gab, nakikita ko po sa Facebook page na umiikot po kayo sa iba't ibang lugar. Tapos nagaano sila yung mga low cost kapon. Okay. So si Freddy ko, sa kanila ko napakapon. Ang galing. Yes. Small world! O dahil dyan, pakilala si Doc Oo nga, Gab. bati mo. Opo. Doc, Please greet our Bati mo viewers na po. Good morning po sa ating lahat. Siyempre sa family ko sa Nueva Ecija, Sagapan, sa Pet Partners Philippines po sa Quezon City. And to all pet parents po na masugid na nagkapakapon sa amin. And even sa mga pet parents po na client namin sa clinic sa Quezon City. And to every pet parent na nanonood ngayon, magandang umaga po. And tama po sinabi ni Ma'am Celino, we are doing community events since post-pandemic actually. And we have been visiting already, we have visited already more than, I think, 1,000 of communities. And we have done more than 300,000 surgeries focusing on kapon. Okay. Neutering. Yun, Doc, maraming salamat po at nabisita niyo po kami dito sa Good Morning Kuya. Pero eto na nga, Doc, balik po tayo dun sa topic po natin. No? Kasi marami rin po talaga na hindi po familiar po dun sa pagpapakapon. Ano po ba talaga yung ibig sabihin po nito? And paano po yung procedure na to? Yes. So, ang pagpapakapon po, ang kapon, ay it's a medical procedure. Tinatanggal yung parte ng organ, ng sexual organ nila, specifically the matres or the ovaryo, and yung kanilang egg, yung testicle nila. Okay. It's a medical procedure that is very, very important, lalo na po dun sa mga pet parents na ayaw nang dumami alaga nila. Dahil wala po tayong preventive or contraceptive for our pets. Oo nga eh. And sa mga nagtatanong po, this is the only way talaga for you to have a more peaceful life. Kasi ang kapon is beneficial not only for our pets, but for the whole community. Sinasabi nga namin lagi, ang kapon po, it lessen their undesirable behavior, yung pag-ihi-ihi sa ibang parte ng bahay. Kapag nag-hit sila, yung pag-roam around nila sa labas ng bahay na may tendency masagasaan sila because they are looking for mate. Yung din pong kanilang vocalization sa gabi, lalo sa mga pusa. Ay, okay, Sobrang dahil ingay. pala That's because of the heat cycle. So you will see, yung ganitong mga kapon procedure not only benefits the pet but also the full family in general. Okay. And pinakamahalaga po, it lessen the risk of diseases like rabies when they go around. Overpopulation Sabagay, also results to animal welfare issues. Okay. Kaya malaking tulong ito sa lahat. Uy, tamang-tama yan. Kasi di ba issue ngayon yung mga pusa na parang every 3 months nanganganak na yung mga pusa. Pero Doc, tanong ko lang po, ito po bang pagkakapon sa pusa at aso lang po ito normally ginagawa? At saka po, totoo po ba yung sinasabi nila na kapag nagpakapon daw po, mas sumahaba daw po yung buhay ng mga pets? Totoo Uy, po ba That's a yun? very good Interesting. question. No? Ang kapon po ay general procedure for all animals. Hindi lang dogs and cats, even mga exotic, even yung mga alaga natin ng mga pets like rabbits, they do still have kapon din. Okay. And madalas ginagawa siya for population control din or para sa mga medical procedure na may kinalaman sa organ. And dun sa mga nagtatanong kung malaki yung benefit nito sa paghahaba ng buhay nila, definitely. We have a study na mas mahaba po ang buhay ng mga kapon na pets. Kasi yung mga kapon po natin na pets, sila po ay mas may less na tendency na masagasaan because they don't escape anymore. Kaya nga. Ayaw nang maghanap ng mate, ayaw nang lumabas para maghanap ng kapares. Also, yung mga pets natin na nakapon, yung tendency na magkaroon sila ng mammary tumor, yung pyometra, yung infection sa matres. Tandaan po natin, ang infection sa matres sa alagang aso ay tumataas po siya ng almost 30% pag tumatanda sila. And wala tong kinalaman sa mating, no? Pag nag-hit po ang mga alaga nating aso, kadalasan to yung kanilang bakterya sa mga matres, pag tumatanda sila, hindi na po siya napaprocess maayos. Kasi humihina na yung katawan. Okay. And even walang contact, even solo mo lang yung dog sa bahay, the infection in the uterus can happen. And we've seen it several times. Ganon din po yung mga tendency nila na magkaroon sila ng mga sakit sa testicle sa lalaking aso, yung mga cancer. And most importantly, pag kasi nag-hit yung mga alaga natin, nagkakaroon ng contact sa labas. So yung animal abuse, na pinaglalaruan sila, dahil they go out to some of the communities sa mga bahay, may tendency silang saktan.
doon nagpapaiksi ang buhay. So pagkapon sila, they have the less tendency na ma-involve sa ganung risk. Yung mga risk mababa. Pero wala bang negative effects naman sa kanila kung sakaling ikakapon sila? Actually, sa yun sa magandang ma-address natin ngayon. No? Kasi sa mga pet parent natin, may mga takot pa rin Yes, sila eh. Pero I would like to tell you na I'm very happy because when we started this way back post-pandemic, ang daming takot. And ang daming questions sila na I think way back then, ang aming kinakapon lang in a day is about less than 10 to 15, ganyan lang. Ngayon, we have been neutering hundreds per day. Okay. And halos parang siya naubos. And it's a good impact kasi ang mga pet parent natin talagang curious lang yun. And siyempre, pet parent yan eh. Baby nila yun eh. They wanted to know if it's safe. So, sa lahat ng pet parents natin, to address the concern, ang kapon po natin ay safe. And on our practice pa lang alone, we have been doing since post-pandemic, 300,000 pets. Ang risk po nito is 0.02% lang eh. Wala pang 0.1 compare sa delikadong mga experiences nila sa labas. Ang nakita ko lang na concern is, Dok, nagbabago daw ba yung ugali ng Oo nga alaga eh. mo? Baka. Kapag kinapon, baka naman yung pagiging malambing niya, Magbago. yung trainability niya ay Okay. mabago. No? So to address this, coming from exactly na focus ang kapon, I've did my research, I've seen the effect of kapon. Ang kapon po, walang binabago sa trainability, sa pagiging malambing nila, and sa kanilang mga pagiging affectionate. Sa mga pets po natin, ang mga kinakapon po natin, talagang directly ang nababago lang dito is yung mga behavior derived from hormone. Okay. Yung mga ugali na may kinalaman sa paglalandi. Kasi tandaan po natin, meron lang tayong naapektuhan ng kapon yung organ na may kinalaman dun sa paglalandi nila. So, mas malaking benefits. And the changes is needed, lalo na po, hindi naman na nasa wild ang alaga natin eh. They no longer can hunt for food. They're in the cities. Sinasabi nila, Dok, hindi ba binabago yung ugali and hindi ba to animal abuse? It's not, definitely. Kasi it's more beneficial. Tayo na po ang responsible in taking care of them. We provide the food, we provide the safety, and kapon is necessary because in the modern times ng pet parenting, we definitely have to make the environment safe for them. Hindi naman alam ng pusa o ng aso kung enough pa yung resources sa kanila. Kung may kakayahan ka pang buhayin sila. So, kailangan mong ma-sustain yung quality life ng mga alaga mo by providing the needs. At saka parang wala naman nagbago sa ugali ng pusa ko. Different. Masungit siya ever since. Friendly pa rin naman siya. Oo, safe pa rin naman. Ang din po natin na may mga learned behavior na tinatawag. With learned behavior, ito yung inakala nila, Dok, pag pinakapon ko yung alaga ko, gusto ko mawala yung aggressiveness. Minsan nawawala din yun kasi tandaan natin yung aggression may kinalaman sa testosterone. Pwede. Pero yung mga learned behavior, yung mga nirescue galing sa mga trauma, conflicted experiences, kahit pakapon minsan, medyo ganun pa rin sila. Dahil nga, it's a learned behavior. May neuroplasticity kasi ang hayop na pag matagal na nila yung experience, they have the tendency to learn it and show it na. Kaya sa mga gusto magpakapon at gusto po ninyo wag magkaroon ng mga ganong behavior alaga ninyo or malesen, undesirable, pakapunin nyo before heat cycle. The moment mag-kick in yung hormone yan, yung kanilang behavior minsan, nababawasan pero hindi nawawala to. Okay. Pero Dok, pag-usapan naman natin yung tamang panahon kung kailan sila ipapakapon. May edad ba or may tamang oras ba kung kailan kailangan ipakapon yung mga pets na? Oo, malaking question din yan, no? Ngayon po, malagang malaman ng pet parents natin, ang kapon ay for all. Pero may mga consideration tayo dito para yung benefits niya makuha talaga natin. For all cat parents, it's safe to neuter and spay your pets po as early as before mag-hit, which is 4 months or before 6 months. Before mag-kick in ng hormone. No, kasi pag po nag-kick in ng hormone, doon na nagpapakita ng mga behavior na minsan ayaw natin yung pag-iingay, paglalayas ng bahay, and yung kanilang pag-ihi sa ibang parte ng bahay. But for dogs, medyo mas may mga consideration tayo. For mga small to medium breed na dog, when we say small to medium, it is around less than 20 kilogram, no? Pwede silang ipakapon usually before din mag-kick yung kanilang hormone, which is before 6 months. Okay. Pero, pag sa mga medium to large breed na, yung more than 15 to 20 na, nagkakaroon tayo ng consideration on the age kasi they need to develop pa yung kanilang mga buto, yung kanilang mga muscle. Kapag sila po ay nasa ganun malalaki na mga breed, minsan sinasabi namin, madalas, they have to get until 9 months to 12 months or 1 year mas late. para walang maging problem sa buto nila. Kasi they need to develop pa and yung kanilang sex hormone has a factor dun sa development. Lalong-lalo na po sa mga giant large breed, mas common sila. May mga cases ng osteoporosis pag early kinakapon. So consideration natin na develop muna yung bone nila.
And sa mga pet parents po natin, hindi porket sinabi natin edad is okay na, nandun pa rin syempre yung health status. At pwede na yun sa age kung may mga sakit, hindi naman na-provide yung nutrition, kailangan pa rin pa-check up natin. Okay. Doc, pagkatapos po ng procedure, nakapon na po yung ano natin, yung mga pets natin. Ano po yung mga dapat gawin naman ng mga pet owners para masigurong mabilis po yung recovery ng kanila pong mga pets? Thank you so much, sir. Kasi ako lagi sinasabi, the safety and success of kapon starts from preparation muna eh. Yung 50% of safety nandun sa tamang pa-fasting bago kapunin yung alaga natin. Nandun din sa tamang pre-check-up sa clinic bago pa kapon yung mga blood test examination. Ngayon, thankfully, naging successful yung kapon. Yung part ng kanilang recovery ay mahalaga po na responsibility ng mga pet parents natin. Hindi po yung gagaling kusa. Tanggalin natin yung mindset natin na kapag sila po ay hayop, pwedeng dilaan yung sugat at mas gumagaling. Hindi po ganun. Kasi maraming bakterya ang laway ng alaga natin. And tandaan po natin, hindi na sila yung tipo dati na nakaasa na lang sa sarili. No? Marami na tayong antibiotic and medication for wounds. So sa lahat ng pet parents, after po ng kapon, make sure po natin yung tatlong bagay na to. Secure yung kanilang lugar ng recovery, maluwag, may space, enough light, enough temperature para po mas comfortable sila. Kasi parang tao po yan, after surgery, nangangamba pa yung katawan nila. Medyo may nararamdamang sakit. So magandang i-provide yung comfort. Second, listen and learn. Listen po natin mabuti yung sinasabi ng mga vet dun sa pag-aalaga, pagpapainom ng gamot, yung mga do's and don'ts, and bantayan natin lagi. Kasi crucial po ang first 1 week ng recovery. Doon nagkakaroon ng mga vomiting, minsan nagre-react yung katawan, madalas po may mga bumubuka yung tahi. Kasi hayop po yan, pets yan. Unlike human, you cannot tell, baby, huwag mo na kakagat yung sugat. Makati yan. So they have the tendency na kagatin yung sugat nila. So yung pagsuot po ng collar, yung sa leeg, kung napansin ninyo yun, mahalaga po yun. Cone of shame. Cone of shame. At least for 1 week. And then yung pangatlo pong dapat tandaan natin is the nutrition. Mahalaga po na tama yung kanilang nutrition. And mahalaga din na may enough time tayo for them kasi yung mga pets natin, mas malambingin kapag may nararamdaman. So yung care hindi lang nakafocus sa medication, but on how we play with them and see them every day. Doc, any message naman po para po sa mga mga parents ng mga aso at pusa na magpapakapon po? Sige po, baka kasi po may mga nagdadalawang isip pa eh. Sige po, Doc, message po Sige. para sa kanila. Okay. For all pet parents po na nanonood sa atin ngayon, unang-una po sa lahat, we would like to inform you na ngayon po ay marami na pong pwede kayong pagkapunan sa clinic na kaabot kaya. Pero dun po sa mga may special condition yung pets nila, you better look for hospitals na mas may capacity to accommodate them. Kasi ang kapon, while it is a common practice now, hindi po yan simple. Kasi pinapatulog natin sila and meron pong consideration sa health status. Hindi pwedeng basta ilaban mo lang. Kailangan meron ka dyang basis for health status. Sa lahat po na magpapakapon, tandaan po natin, you are not doing just for your pets, but it is also beneficial for the community and for your family. Kaya po sa mga natatakot, sa mga may question and concern, you can actually reach out to your vets to explain to you yung procedure and make sure po na buong decision mo. Kasi hindi yan basta pinakapon. Buong family dapat ay involved, meron kayong enough time and dapat nakafit yung inyong schedule sa pagpapakapon, no? Maraming salamat po sa mga nagpapakapon na and I hope we make this as a movement and continuous natin gawin kasi marami pa po yung kailangan kapunin. And since katatapos lang ng Rabies Awareness Month last month, tumataas pa rin yung case ng rabies and most of the time because of the overpopulation yan. So, sa lahat po ng mga interesadong sumama sa amin, you can visit our page at Dr. Veterinarian sa Facebook, Instagram, and TikTok. We have a clinic in Nueva Ecija, Gapan City. And in Quezon City po, sa Commonwealth Pet Partner Quezon City. And we are opening a clinic in San Pablo, Laguna this coming quarter of the second quarter of this year. And we are very active po in doing live sa mga gusto magtanong, mag-interact sa amin. We are open for discussion sa gusto mag-partner din sa amin. Sa mga kapon, free, low cost, and meron po kami, gusto ko lang i-plug siguro, na meron po kaming calling for bayanihan kung meron po kayo mga community pantry na gagawin po ngayong buwan ng April dahil malaking krisis ng oil, di ba? And kadalasan yung mga pets nagiging parang set aside sila. So kung gusto niyo pong mag-develop ng community pantry, willing po kaming mag-volunteer, magbigay ng free services sa mga lugar ninyo, mag-coordinate lang po kayo sa amin, sagot po namin lahat, gas and food namin. You just have to organize to your community. Kasi ang krisis na to ay para din po sa mga alaga natin, wala po dapat may iwan. Ang cute na, no? Community pantry. Ang galing. Thank you so much po, Doc Gab.
Super helpful ng mga information ng mga kasambahay na na-share sa atin, lalo na dun sa mga fur parents natin at mga magiging fur parents pa lang. Kaya tandaan ha, ang responsableng pet owner ang tunay na pet lover.